Yan, magandang araw po mga idol, mga ka-journey, sa ating pong mga ka-adventure. Magandang araw at mapagpalang araw po sa ating lahat. Isa pong maulan, at ingat po tayong lahat dahil po medyo masama ang panahon. Ayan. Kahapon pa po, nag-isip ako na magkaroon po ng reaction video patungkol po kila Kuya Noy at Ate Ming. And then, ang ina po, nung ako ay nanonood ng kanilang video, yung pong latest video ni Ate Mingay, nakita ko at nagulat ako doon sa comment, nakaka-caps lock mula po kay Michelle Blanco na sinasabi na bakit di ka naman magtrabaho, Ate Mingay, wala ka naman daw diferensya, parang gano'n, hayaan mo lang si Kuya Noy ang magbantay ng mga bata, and then ikaw na lang magtrabaho. Well, hindi ko alam kung ito pong statement niya ay concern siya para kay Ate Mingay, pero nakaka-caps lock kasi. Alam naman natin pagka ganyang nakaka-caps lock ay kumbaga yan po yung mga statement na may DN. Magpaganon pa man, bigyan natin ng kunting pagtatalakay kasi dito po papasok yung ating reaction doon po sa title natin ngayon. So, nararapat nga ba si Ate Mingay magtrabaho? Una, kung titingnan po natin, nandito sila sa Bulacan. So pagdating natin sa Bulacan, so papasok dito yung tinatawag na provincial rate. Pag sinabi natin provincial rate, mga idol, jackpot ka na, makakuha ka ng trabaho na nagkakahalaga ng 500 sa isang araw. Karaniwan po dito mga 350 o siguro mga 400 pinakamataas, lalo na kung kapapasok mo pa lang. Now, ipagpalagay natin, nakakuha, 500 na lang. Doon na tayo sa 500, May isang mabuting tao na magsasahod sa kanya ng 500 pang araw-araw. So mula po sa kanyang kinalalagyan sa kanilang bahay, syempre po, pagka babiyahe siya doon sa kanyang trabaho. More or less, ipagpalagay na po natin mga idol, gagastos siya ng transportation na 100 pesos patungkol sa kanyang trabaho. So ang kanyang 500 ay 400 na lamang. Okay. Now, jackpot na lamang kung halimbawa, mga idol, malilibre siya sa pagkain. Pero kung ang pasukan niya ay parang yung mga tendira, tagabantay, minsan karaniwan po sa'yo pa yung pagkain. So kung sa'yo pa yung pagkain, ipagpalagay natin mababawasan ng 100, so mayroon ka na lang take home or take out na 300 pesos. Ano ang mabibili ng 300? 300 pesos, iniwan mo yung pamilya, tapos nagtrabaho ka sa iba. Yan ay kung 500 ang isasahod sa kanya. Pero paano po kung ang isahod sa kanya o ibigay na sahod ay 400 or 300 na lamang? Di po ba naisip natin na kulang? So parang mas maigi na lang na dyan na lang siya sa bahay. Ngayon, kung hinahanapan natin ng trabaho si Ate Mingay, dapat maunawaan natin na sila na po ngayon ay tinatawag na influencer, vlogger. Ibig sabihin, ang kanilang source of income at pagtatrabaho mga idol ay ang pagbablog. Mayroon na po silang na-create na community. So, sa magitan ng kanilang mga video, sa kanilang pagbablog na nanonood tayo, hindi tayo nag-i-skip ng ads, nakakatulong tayo kasi nag-e-earn sila ng revenue. Anyan po yung kanilang actual income. Plus, other than that, halimbawa po may mga taong nakikitaan ng magandang loob na nag-aabot sa kanila ng tulong as sponsor. Yan po'y karagdagan na income doon po sa kanilang kinikita. So, ibig sabihin, bakit kailangan pang magtrabaho ni Ate Mingay? Kung dito naman pala, halimbawa, mag-upload lang sila ng video araw-araw ay pwede naman pala silang kumita. Nang ganon din na nagtatrabaho siya, hindi na siya lumalabas ng bahay. So ako para sa akin, in a wise decision, mas dito na lang ako sa bahay, magbablog na lang ako. Tama po ba? Now, paano mga idol kung i-incorporate natin yung kanilang pagbablog and at the same time, gumawa sila ng business? Di po ba? So, balikan natin yung kanilang video noon na may thumbnail na pangarap magkaroon ng parisan. Okay. So, ibig sabihin mga idol, kung ito po ay itutuloy nila, magbabantay si Kuya Noy at Ate Mingay, kikitain nila sigurado lampas pa, mga idol, yung pong 500 pesos na kanyang isasahod kung magtatrabaho siya. Nabantayan pa niya si Kuya Noy. Hawak pa nila yung oras, magkasama pa sila araw-araw. Di po ba?
Alam naman natin, alam naman natin, ako, payo ko kila Ate Mingay, ituloy nila ito. Kasi alam niyo ho, Ate Mingay, dito po sa Bulacan, sa akin pong pag-iikot dito, napansin ko, ang mga tao dito mahilig sa mga pagkain. Maraming mga tao na mahihilig sa pagkain. At kahit dito yung mga kulong-kulong lang, mga ganyan, lalo na kung mga pares-pares, tinatangkilik yan eh. Makahanap ka lang ng pwesto ng mga tao. Lalo na kung ang pares mo ay mura, affordable yung presyo, pangmasa, so siguradong tatangkilikin ka ng tao. Mayroon nga po akong na-vlog na paresan mga idol na biruin mo, nagbubukas siya ng alas 6, pagka alas 11, tapos na eh. Nakakart din po siya, nakakulong-kulong. Di po ba? So, pinakasimpleng kitaan doon mga idol, payat ang 1,000. So, dito na lang, pwedeng gawin ang ganito. Kasi, parang parang maganda naman sana yung nakasinasabi ni Michelle Blanco doon eh. Na parang concern siya. Kaya lang kung babasahin mo mga idol, ang dami pang mga emoji, di po ba, na talagang may halong command. Minsan kasi, yun lang po yung pinupunto natin na mahirap pang himasukan natin ang buhay ng isang tao dahil hindi natin alam ang kanilang kalagayan. Tayo nga ho ang lumagay at isuot natin ang kanilang tsinelas upang sa ganun ay maramdaman nila kung ano nga ba ang kanilang totoong kalagayan. Sa ngayon kasi ang pagbablog is isa na po siyang trabahong professional dahil tinatawag na po na influencer, kaya nga dumadami yung mga vlogger, di po ba? Ang kailangan lamang dyan is, halimbawa, alam mo kung magkano yung kinikita mo sa isang video, then gawin mo siya. Kung kulang, dublihin mo ang upload mo, isa sa umaga, isa sa gabi, para makam up mo yung target income. Time management lang naman ang kailangan dun. Maunawaan sana natin na ito na po ay isa na po sa part ng kanilang hanap buhay. Ito na po ay isang part ng kanilang trabaho. Ang kagandahan dito, nagsasama sila eh. Kagandahan dito, magkatuwang sila. Si Kuya Noy, si Ate Mingay, nakikita natin. At the same time, nakapagpapasaya sila ng kanilang mga followers through social media. So what if, di po ba mga idol, kung i-incorporate niyo yung pagbablog doon sa kanilang negosyo. Parang ang ganda, no? Andun sila, mayroong ganyang klaseng business, no? May saron silang parisan. So, at the same time, makakapag-vlog sila, no? Iba-vlog din nila mismo yung kanilang parisan, saan sila nakapwesto. Ayan. So, meron silang dual income. Kikita sila sa kanilang negosyo dahil tatangkilikin ng tao, and at the same time, magkakaroon sila ng kita doon sa revenue ng kanilang mga vlog. Ang pinakamaganda rito, nababantayan pa niya si Kuya Noy. Pinakamaganda dito, nababantayan pa nilang pamilya. Now, paano kung hindi naubos? Hindi okay, pagkain na nila. Alam niyo po mga idol, nasubukan din po namin gumawa ng mga luto-lutong bahay. Kasi ako, kung kumakain kami, 150 pesos sa labas. So, sa isang kainan, kaya labas kami, hindi kami nagluluto. Yung mura lang mura lang yan. So, 4 na bisis kang kakain at 3 bisis kang kakain, that is 450 araw-araw. So naisipan ng aking kabiyak, ng aking may bahay at ng aking anak, sabi niya magluto-luto nga tayo. So nagluto-luto kami. Yung pong mga pagkain na niluluto namin, hindi naman po siya nauubos, pero kinakain namin. So ang aming tubo na lang, yung pong malibre kami sa pagkain, okay na. O di ba? Ganda na lang sa simpleng pamamaraan. Halimbawa, Kuya Noy, Ate Ming, hindi po nauubos yung inyong binibenta. Pares. Pero, makakain po ninyo, hindi nyo na bibilhin. So, ibig sabihin, nalilibre na yung inyong pang-araw-araw na konsumo. Pinakamaganda dyan, kung sakaling mag-click yan, so pwede nyo dagdagan. Maglagay kayo ng silugan, o kaya lugawan, di ba? Tingnan ninyo kung ano po yung pwede. Pwedeng paresan sa gabi, panghapon, o sa umaga po ay lugawan. O di ba? O kaya pwede ninyong pagsamahin. So malaki po ang opportunity ng katulad nito. Pero doon po sa mga naghahanap po, kay Ate Mingay na sinasabing magtrabaho naman. So parte na po yung kanyang yung kanyang ginagawang pag-vlog, parte na po yan ng trabaho. Kasi kung titingnan niya natin ang logic, bakit ka pa naman magtatrabaho sa labas? Na kung saan mapapagod ka lang, maggagawa ka ng effort para pumunta at pagsilbihan
ang ibang tao, well, in fact, yung pong isasahurin mo doon ay pwede namang gawin dito. Dito papasok mga idol yung kasabihan. Sabi pa nga, diskubrihin mo ang iyong talento. Para po magamit mo at pwedeng maging source of income kung anong meron ka. Diba? Dahil kung hindi mo diniskubre yung talento at makita ito ng ibang tao, gagamitin ito nila para sa kanilang pansariling kapakanan. Doon po papasok mga idol yung usaping nagiging tauhan ka ng isang tao. Sasahuran ka naman, okay. Kung ano po yung trabaho mo, okay. Sinasahuran ka eh. Pero yan po ay fixed income. Ang hindi mo lang alam, yung talento na ginagawa mo, kung pwede mong gamitin, baka sakali yung sahod na ibinibigay sa'yo, sobra pa ang bumalik sa'yo. Ang importante lang, kailangan gamitin mo kung ano ang kakayahan na mayroon ka. So dito, sa tingin ko may kakayahan naman si Ate Mingay magluto-luto. Mayroon naman silang diskarte sa pagtitinda. Dahil nga nagtitinda sila dati. Kaya nga lang yung kanilang tinitindang gulay, para kang naghahabol ng oras. Kasi kapag hindi po nabili yung gulay, siyempre po, masisira, di po ba? Unlike dito po sa pagkain na ang mabibenta kapag hindi po naubos ay kakainin po nila. At kapag kinain po nila yung kanilang yung pong hindi naubos na pagkain, konsumo na po sa kanila na instead na bibili sila sa labas, libre na. Maibalik lang yung puhunan sa tutol lang practically. Sa una lang, maibalik lang yung puhunan, okay na. Mayroon ka ng kikitain doon sa kakain nyo na libre na. Then, pag nagtagal-tagal, lumaki, marami ka ng magiging customer. Ang pinaka-importante lang naman doon yung consistency. Kasi napakahirap doon sa umpisa eh. Kung paano ka mag-build ng inyong customer, doon lang po naman yan magtatalo eh. Pero pag mayroon ka, doon ka magsa-successful. And at the same time, tingin sa nakikita ko ay hindi naman problema ang mga bagay nito sa pag-build ng customer. Bakit? Kasi may platform sila eh. Influencer sila, di po ba? So, ibig sabihin, gamitin nila yung platform nila para i-promote yung sarili nilang business. Pwede. Malay natin, doon po sa San Miguel, sa lugar nila Kuya Noy, meron din silang followers. Ipagpalagay natin, may 20 man lang silang followers na kumain. Okay na. Okay na yan. May kita ka na dyan. So, ito lang po Ate Mingay. Kuya Noy, sana po ay tingnan ninyo pag nilay-nilayan ito pong ating mga sinabi. At doon po naman sa mga followers na nagsasabi na magtrabaho po si Ate Mingay, yan po yung ating punto de vista. Yan po yung ating pananaw. Again, ang pagiging vlogger po ngayon ay kaparte na po ng trabaho. Kaya kung hindi man typical na nagtatrabaho si Ate Mingay, nakikita naman natin na nagbablog siya. At yan na po ang kanilang trabaho. So, sa huli po mga idol, sabi ko nga, ang isang challenge ko kay Kuya Noy, what if pagsamahin mo, i-incorporate mo yung pagbablog at yung business mo. At siguradong, yung plano mong parisan, go on. Go on. Tuloy mo siya, subukan mo. At least, siguradong may dagdag income ka. Okay, so ako po si Taong Galang mga idol, please do comment po para naman mapansin at malaman ko ang inyong mga sinasabi. And of course mga idol, please do connect and follow Ate Mingay, Kuya Noy. Ayan, sama na po natin mga idol si Entoy, Nika. Ayan, ang mga videos natin sila istong kasama na din po. At of course, ang inyong abang lingkod, Taong Galang. So God bless us all. Ingat po tayo palagi mga idol until the next video. Bye-bye.